Naranasan mo na bang malungkot o mag-alala, ngunit nang subukan mong magsalita, tila walang sinumang tunay na nakikinig sa iyo? Mahirap na pakiramdam yan, hindi ba, kung ang tanging kailangan mo lang ay may makikinig ng hindi nagsasabi sa iyo kung ano ang gagawin. Kilalanin si Maya, isang mabait at masigasig na batang babae na mahilig magtanim ng buto sa proyekto ng hardin ng kanilang paaralan. Ngunit ngayon, ang kanyang karaniwang maliwanag ng ngiti ay natatabunan ng ulap ng pag-aalala at malalim na pagkabigo. Ang kanyang espesyal na proyekto ng Mirasol, na inalagaan niya ng may matinding pagmamahal sa loob ng maraming linggo, ay hindi lumalago ayon sa kanyang inaasahan. Ang maliliit na berdeng usbong ay malungkot na nalalanta, at hindi niya maintindihan kung bakit ito nangyayari sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap. Nakita ni Maya ang kaibigan niyang si Liu malapit sa mga duyan ng paaralan, masayang kumakain ng malutong na berdeng mansanas. Leo, simula niya, ang kanyang boses ay malambing na may kaunting pag-aalala. Ang proyekto ko ng Mirasol ay nabibigo, at talagang nalulungkot ako tungkol dito. Agad na huminto sa pagduyan si Leo, malaki ang kanyang mga mata sa pag-aalala at mabilis na pagnanais na tumulong. Naku, Maya, sapat ba ang tubig na inilalagay mo araw-araw? Baka nailagay mo sa maling lugar, sa lilim. Dapat ay sinuri mo muna ng mas maingat ang uri ng lupa. Ang kanyang intensyon ay mabuti, at tiyak na maganda ang kanyang layunin, ngunit ang kanyang sunod-sunod na tanong at agarang mungkahi ay nagpa-atras kay Maya ng kaunti. Gusto lang niyang ibahagi ang kanyang mabibigat na damdamin at ang bigat sa kanyang puso, hindi makakuha ng listahan ng lahat ng posibleng pagkakamali na maaaring nagawa niya. Sige, Leo, siguro, bulong niya, bumaba ang kanyang mga balikat habang dahan-dahan siyang lumalayo. Pakiramdam niya ay mas masama pa kaysa dati, na tila ang kanyang damdamin ay hindi mahalaga, kundi ang praktikal na problema lamang ang dapat ayusin. Isang alon ng kalungkutan ang bumalat kay Maya, pakiramdam niya ay hindi siya naiintindihan at tunay na nag-iisa sa kanyang kalungkutan. Tila walang sinumang tunay na nakaintindi sa lalim ng kanyang pagsisikap at sa kasunod na sakit sa puso. Nang bandang hapon, nakita ni Maya ang isa pa niyang kaibigan, si Sarah, na tahimik na nakaupo sa isang liblib na bangko sa parke, abala sa isang kawili-wiling libro. Si Sarah ay laging may kalmado at banayad na paraan, at isang mabait, mapag-isip na ekspresyon. Nagatubili sandali si Maya, pagkatapos ay naglakas loob at dahan-daang lumapit sa kanyang kaibigan. Sarah, sabi niya, ang kanyang boses ay medyo nanginginig pa rin, pwede ba kitang kausapin ng ilang minuto? Talagang nalulungkot ako tungkol sa proyekto ko ng Mirasol. Dahan-daang isinara ni Sarah ang kanyang libro at maingat na inilagay sa tabi niya sa bangko. Tiningnan niya si Maya ng may mainit, mapagkalingang mga mata na tila nag-aanyaya ng katapatan. Siyempre, Maya, ano ba talaga ang nasa isip mo at labis na nagpapabigat sa iyong puso? Malambing niyang sagot. Dahan-daang ibinuhos ni Maya ang kanyang puso, ipinaliwanag ng detalyado kung gaano karaming oras at maingat na pagsisikap ang buong pagmamahal niyang inilaan sa buong proyekto. Inilarawan niya ang kanyang malalim na pagkabigo, ang lumalaking pagkalito tungkol sa mga nalalantang halaman, at ang kanyang tahimik na takot na tuluyang mabaigo sa harap ng kanyang klase. Hindi kailanman sinira ni Sarah ang pagsasalita ni Maya, ni hindi rin siya nag-alok ng mabilis na solusyon o agarang tulong. Tumango lang siya ng marahan, nakikinig ng maingat sa bawat salita, tunay na sumisipsip sa kwento ni Maya nang walang paghuhusga. Minsan, simple at taos-puso niyang sasabihin, mukhang napakahirap niyan, o lubos kong naiintindihan kung bakit ka magiging malungkot at bigo sa sitwasyong ito. Pinayagan niyang makipag-usap ng malaya si Maya. Pabayaan ni Sarah si Maya na magsalita hanggang sa lahat ng kanyang pag-aalala, takot, at pagkabigo ay tuluyan ang nailabas sa sariwang hangin, hindi na nakakulong sa loob. Nagkaroon ng comfortable, tahimik na katahimikan matapos magsalita ni Maya, na puno lamang ng malalayong huni ng masayang mga ibon at pagaspas ng mga dahon. Maraming salamat, Sarah, sabi ni Maya, isang tunay at maliit na ngiti ang sa wakas ay sumilay sa kanyang mga labi, na nagpaga ng tensyon sa kanyang mukha. Pakiramdam ko ay mas magaling ako sa pag-uusap lang tungkol dito, talaga. Nakikinig ka lang, at yun lang ang kailangan ko. Ngumiti ng mainit si Sarah pabalik sa kanyang kaibigan. Minsan, yun lang talaga ang kailangan natin, hindi ba, Maya? May isang taong sapat na mabait para pakinggan tayo, tunay na pakinggan tayo, nang hindi sinusubukang ayusin ang lahat. Tumango si Maya nang may malalim na pagsang-ayon, na pagtanto ang napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawang pag-uusap. Sa wakas ay naunawaan niya ang isang malalim na katotohanan, hindi laging kailangang dumating ang mga tunay na kaibigan at agad na lutisin ang lahat ng iyong problema. Minsan, ang kanilang pinakamahalaga at pinakadakilang regalo ay ang simpleng pagiging naroroon, nag-aalok ng pasensyoso, nakikinig na tainga at pusong-puno ng empatiya at pag-unawa. Ang pakikinig ng walang paghuhusga ay tumutulong sa ating lahat na makaramdam ng tunay na ligtas, pinahahalagahan, at malalim na minamahal ng mga nasa paligid natin. Aktibo itong nagtatayo ng mas malakas at mas malalim na pagkakaibigan,
na nagpapahintulot sa atin na ibahagi ang ating tunay, totoo nating sarili nang walang anumang takot na mahusgahan o hindi maunawaan. Tandaan, may kapangyarihan ka ring maging ganoong kahanga-hangang, sumusuportang kaibigan para sa iba. Makinig lang ng bukas ang puso. Kung nakita mong kapaki-pakinabang at nakakaantig ang kwentong ito, siguraduhing mag-subscribe sa Filipino Repo, para sa mas maraming nakaka-inspire na nilalaman tulad nito. Mangyaring i-like ang video na ito at ibahagi ang iyong mga maalalahanin na komento sa seksyon sa ibaba.